maaring dumadaan kayo ngayon sa paghihirap, sa pagsubok. Hindi nyo maintindihan kung bakit ganito ang sitwasyon ninyo. Wala naman kayong ginawang masama. Wala naman kayong pinatay. Hindi po ganyan ang Panginoon. God is in the business of fixing, restoring our lives. God is in the business of saving people. Kahit na the reason why there is this kind of problem sa ating mundo dahil nga po sa kasalanan. Because sin entered into God's paradise by the choice of people, by the choice of man, nasira po ang kanyang magandang plano para sa ating mga buhay. The good news is, tulad ng sinabi ni Joyce, is God is there to restore. God is there to fix. God is there to heal. Kung kayo po ay nasa sitwasyon na nangangailangan po kayo ng healing, nangangailangan po kayo ng understanding, you need to understand kung bakit nangyari ito sa buhay mo, whatever that situation is. Kapatid, at the first step to understanding comes with inviting God into your life. Because hindi po natin kaya. Our wisdom is really insufficient. Hindi kaya ng ating mga kaisipan. Well, it begins with a choice. Actually, it doesn't even begin as we need to think deeply. No, it just begins with a simple choice of accepting that you can go back, of accepting that God is there and He wants you back. And we would like to pray with our viewers today who feel like, siguro katulad nila, they're like Marvin, at several bad things have happened to them in life. They don't know why. Hindi naman sila masamang tao, or at least feeling nila hindi sila masama. And we just want to stand in prayer with you right now, because we know that you need the Lord. Amen. We all need the Lord because all of us are sinners and all of us are needful of that salvation that is offered to us in Jesus Christ. Amen. Ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta sa krus ng Kalbaryo upang tayo bigyan nga ng second chance, upang tayo bigyan ng third chance, ng fourth chance. He's there to restore us to the Father. So kung naintindihan po ninyo yung sitwasyon ninyo ay nangangailangan kayo ng nangangailangan po kayo ng tagapagligtas, pray with us. All you need to do is pray from the heart. Let's pray. O Diyos na makapangyarihan, maraming salamat, Panginoon, sa ginawa po ninyo sa pagbigay ninyo ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Father, right now, hindi namin maintindihan ang aming sitwasyon. Hindi namin maintindihan kung bakit nagkaganito ang aming mga buhay. But Father, we understand, but despite everything, Panginoon, you are still there. You're always going to be there. At kayo po ay, we understand na kayo po ay isang Diyos na nagmamahal. Amen. Kahit, Panginoon, hindi ko naintindihan ng lubusan yan, sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap ko ang inyong bugtong na anak sa aking buhay. Panginoon Jesus, kayo po ay maging aking tagapagligtas. Kayo po ay maging aking guide. Would you lead me, Lord, through the next steps of my life. Lord, would you cleanse me, Lord, of all my sin. Lahat ng nagawa kong kasalanan, Panginoon, aking isinusuko sa inyo, Panginoon. Would you cleanse me, Lord, of all my sin and unrighteousness? Would you give me a brand new life, Panginoon? Would you give me eternal life na inyong ipinangako po sa inyong salita? Thank you, Father, that this is not something I need to work for. This is something you freely give, O Lord. Salamat, Panginoon, sa libreng regalo na ito, na ibinigay niyo ito sa pamamagitan ni Jesus. Amen. In Jesus' name I Thank pray. you, Lord. Amen.